at the end of the day, babalik tayo sa issue ng pamamahala. No? Kasi itong nangyayari natin sa atin sa ngayon, kung meron po tayong maayos na pamamahala, hindi tayo magkakaganito kahit na merong krisis. Kasi ang basa ngayon ng ating mga kababayan, mahigpit po ang gobyerno sa pagkokolekta ng tax, no? Sa mga binabayaran natin sa mga produkto. Pagpunta natin ng supermarket, lahat. Basta binibili po natin, may patong agad yan na VAT po. Pero hindi sila mahigpit doon sa pagbabantay sa mga tax na binibigay ng taong bayan. Pwede nilang kumbaga ito yung nakikita nila, trilyong piso nawawala. Pero paghiling ng taong bayan na kahit man lang bawasan lang yung tax ay hindi po maibigay. Baka abot sa punto na mawalan talaga ng tiwala ang taong bayan at hindi na magbabayad ng tax. Pero yun nga, doon lang mabilis at magaling ang gobyerno sa pagkolekta ng tax. Alam mo kung bakit ganyan advar ang sitwasyon? Because yung mga economic advisor ni Pangulong Marcos Jr., iisa ang kanilang paniniwala. Ang kanilang paniniwala is kailangan gumastos ng ating gobyerno para lumago ang ating ekonomiya. Yan yung paniniwala nila. And yan ang klase ng economic philosophy na mayroon ng ating mga economists dyan sa Pilipinas. Lalo-lalo na yung mga nag-aral ng economics sa UP School of Economics na galing UP Diliman. Many of them, yan ang paniniwala nila. At babalik ka sa kasaysayan, Admar, yan yung sinasabi nating Keynesian. No? Galing yan kay John Maynard Keynes, yung ganyang klaseng paniniwala. Sa nakikita ko sa ngayon, hindi na ganyan ang ginagawa ng mga mararaming bansa. Lalo-lalo na sa mga mayayamang bansa, Admar. What they do now is instead of increasing spending, what they need to do is to actually lower taxes. At ang goal is hindi gumastos ng gumastos at lumaki ng lumaki yung deficit. Kung hindi, mas paliitin yung deficit and at the same time, bawasan ng buwis. So yan yung nakikita ko na I think na magandang solution sa ating bansa over the medium to long term. Kasi nakikita natin na yung most of government resources napupunta lang naman sa graft and corruption. Imbis na mapunta yan sa graft and corruption, might as well just give it back to the people. So how do you give back to the people? By lowering taxes. So instead of increasing taxes, yung binabayaran mo kada taon lumalaki, bawasan ito at huwag mag-introduce ng bagong buwis. Now, to compensate for the loss in revenue, hanapan mo ng inefficiencies yung gobyerno. Kasi ang filosofiya ngayon talaga, Admar, is that they just keep spending and spending. They're so worried about the fiscal space na hindi na nila inisip yung kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Parang yan yung cartoons, yung image, Admar, yung baka na payat na ginagatasan pa rin ng gobyerno yung baka. Yung baka payat na, wala nang lumalabas na gatas, pero pinipilit pa nilang gatasan. Ganyan na nangyayari sa ating bansa. The people already have very little to give. Kasi nga, nagmahal ang krudo, lumiit yung kanilang purchasing power, kinain na ng inflation, and yet the government still keeps trying to extract anything it could. Sa palagay ko, I think we need to wake up from that kind of thinking. Ang kinakailangan natin ngayon is to actually revisit and redraw our fiscal policy in a way na instead of expansionary, na maggumastos ng gobyerno, you could pursue an expansionary fiscal policy by actually reducing taxes. At kasi nangyari niya, Adman, sabi ko nga kanina, pag binawas mo yung tax, ang mangyayari niyan is yung imbis na ibabayad ng tao na tax, yung pera na yun, pwede nila yan i-save or pwede nila yan i-consume. Pag yan kinonsume nila yan, ang mangyayari is makakapag-create ng economic activity. At yung mga economic activity na yun, mabubwisan yon. And that economic activity generates economic growth. Kapag na-save nila yan, gagawin ng mga bangko dyan is they use the saving for investment. Pwede nilang gamitin yan to invest on infrastructure, papautangin nila sa gobyerno o sa iba pa man, and that creates further economic activity. So this builds the case, mga kababayan, the tax cuts, pag binawasan mo yung tax, it actually generates economic growth. So kung takot sila dyan magbawas ng buwis, kasi sabihin nila mababawasan yung government revenue, mababawasan kasi yung mga perang mananakaw ninyo. Yun po yung bottom line yan.
Kaya sa aking palagay, mga kababayan, kung ako nagpapayo no, sa gobyerno, kung ako nasa economic team, what I would have done was to submit proposals for a tax reduction at this time. Ito po yung mga panahon ngayon na kinakailangan natin magbawas ng binabayarang buwis. Kasi ang nangyayari is as a result of inflation, tumataas ang presyo ng crudo, tataas ang presyo ng pagkain, unti-unti po niyang kakainin yung per hour natin. And the way to address this is that the government needs to do its part by reducing taxes. No? So yun yung nakikita ko dyan, Adma. Opo, and dito po sa ekonomiya po natin na Doc, no, tingin nyo po kung, kasi itong mga naririnig natin ng mga information mula doon sa mga aligasyon ng maleta nagdadala ng mga basura o pera, nababanggit hanggang sa pinakamataas itong atin pong Pangulo, mga opisyal ng kanyang gabinete, maging sa dating speaker. At may pahayag din ang speaker din kahapon na tila para bang yung ibang sabi nagkakalaglagan na, may mga alam. Sa tingin nyo po, kung ito pong mga nabanggit na ito ay mapanagot no, sa kanilang ginawa kung meron man, babalik ang kumpiyansa at gaganda o usad, magkakaroon ng turning point na gaganda ang ating ekonomiya o makakabangon po, Doc? Well, kung hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga personalities na yan, ano, na mga nasa likod ng pinakamalalang graft and corruption sa ating bansa, hindi babalik ang kumpiyansa ng taong bayan kasi na-tarnish na, Admari. Kumbaga narumihan na, dumisan na talaga ng todo yung image ng gobyerno dyan. So hanggat naririyan pa rin yung mga personalidad and they're still, in their office, they still exercise the functions, walang nasususpindi, walang natatanggal. The trust has been eroded already. And by the way, Adma, kapag ka na-erode yung trust na yan, matagal din bago manumbalik. So, kumbaga, kung sino man yung uupo sa 2028, will have a very difficult job ahead of her or him. Bakit? Kasi, talagang na-erode na yung tiwala ng tao. No, nakita natin yan sa paglala ng perceptions on corruption. Makita natin doon sa yung rankings natin sa graft and corruption, yung pinag-usapan natin nung umpisa nitong program, nung salita ko kanina, na talagang lumala na, and that's the perception of people. So that will be hard to improve over time. Well, matagal bago yan ma-improve. No? So kung sino man yung uupo sa susunod na administrasyon, mahihirapan siya dyan. Kasi of course, it's still a function of political will, no? Kung kakayanin. Pero kung sino man yung uupo, yung umpisa kagad, dehado na umpisa pa lang. So, kumbaga, hanggat naririyan pa rin yung mga tao na yan, hanggat wala napapakulong, yung mga nabanggit dun sa mga hearing, kung sino man yung mga personalidad na yan, hanggat sila ay naririyan, no? At walang napapakulong, maniwala ka, Adma, hindi babalik ang tiwala ng tao. So matotal, Doc, bilang panghuli, ano ba ang at the end of the day nito? Well, at the end of the day, babalik tayo sa issue ng pamamahala. No? Kasi itong nangyayari sa atin sa ngayon, kung meron po tayong maayos na pamamahala, hindi tayo magkakaganito kahit na merong krisis. No, bigyan kita ng example, ang Vietnam. Nung nagkaroon ng gulo sa Middle East, as early as first week of March, nag-convene na ang Vietnam ng task force. So they knew right there and then. Nung mga panahon na yan, yung mga tagapagsalita ng gobyerno natin, they were still in denial na mayroong krisis. Ba sinabi nila na walang krisis. So ibig sabihin, nasaan ang presidente nung time na yun? Kumbaga kasi kung ang presidente natin ay aware of what is going on and nabigyan ng tamang payo ng mga tao na kapalibot sa kanya, na-identify kaagad na mayroong problema, na mayroong krisis. Hindi na umabot sa ganito. So, kumbaga, sa ganito kasing problema mga kababayan, kailangan maagap. Kailangan isa pa lang ma-identify mo na kaagad yung problema at kailangan mabilis yung kilos mo dyan. No? Kasi pabago-bago ang sitwasyon. So, kumbaga, babalik tayo sa pamamahala. No? So, itong mga crisis na yan, they come and go.
Pero makikita ninyo sa ating bansa, parang lumalala yung sitwasyon. Kahit na merong crisis, merong walang crisis, the situation becomes worse. And it's because of governance. No? So yun yung nakikita ko dyan, Admara. No? So at the end of the day, it's all about how our country is governed and the quality of the current leadership that we have. It's a reflection, mga kababayan, no? Yung nakikita nating paglalaan ng credit standing natin, ano? Yung pag-revise ng outlook from stable to negative, isa yan sa mga sintomas. Yung nakita nating sitwasyon sa Middle East, yung epekto niyan sa atin, that is another. Yung lumalalang sitwasyon ng grafting corruption, isa pa yan. These are all symptoms of a problem, mga kababayan. At yung pinaka-underlying cause niyan, mga kababayan, is yung kalidad ng current na pamamahala na meron po tayo.